Psalms 96 verse 9. Pwede tayong tumayo? Okay, Psalms 96 verse 9. And by the way, ang gamitin natin sa is King James Version, no? King James Bible ang natin. Siguro may time ipaliwanag ko rin yan later on bakit gagamitin natin yung King James. Kaysa Psalms 96 verse 9. Psalms 96 verse 9. Nandiyan na kayong lahat, say amen? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Okay, ready, go. Worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Okay, so sabi diyan, worship the Lord in the beauty of holiness. So we are not just worshiping God, we are not just playing instrument, okay? Yung bang mag-instrument lang tayo for the sake na meron tayong ma-play, but we are worshiping in the beauty of holiness. Okay, so yun ang gusto ko i-emphasize, no? In the beauty of holiness. Kasi we believe sa Laloma Baptist Church, hindi po kami perpekto ha. Meron mga pagkakataon na may time siguro gusto rin namin mag-grow, gusto rin namin mag-study pa further to protect the sacred music. Okay? So we believe na hindi lang yung sacredness ng preaching ang mahalaga, kundi even the sacredness of music. Okay? So may mga times meron kaming di namin napapansin na may mga nakakapasok na but we want to learn at nandito tayo para to learn further sa paano magkaroon ng sacred music sa ating mga churches. Okay? Kasi kung hindi natin babantayan yung sacredness ng music natin, ang tendency, walang mangyayari sa atin is later on, we will become the same music na nakikita natin sa mundo or naririnig natin sa mundo. Okay, so tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Bigyan niyo po kami, Panginoon, muli ng pagkakataon para maunawaan, Panginoon, ang inyong salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom through your Holy Spirit. I pray na bigyan niyo rin po ako ng maayos sa boses, Panginoon. At talahin ko po na kayo rin po, Panginoon, ng tunay na maitaas sa aming kalagitnaan. Dinadalahin ko po that every person na naririto will not be motivated by their self alone na matuto lang Panginoon kundi meron silang motivation that they want to worship you in the beauty of holiness. And I pray Panginoon na tulungan niyo pang bawat isa, bigyan niyo po kami Panginoon ng patuloy na wisdom kung ano po yung mga bagay Panginoon na aming pag-uusapan at maririnig sa mensahe na ito. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. May mga ibang bagay ako mababanggit and I do not know a lot of things about music. Okay? Wala akong talent or skills katulad ng karamihan sa inyo pagdating sa music. Wala din akong talent and skills pagdating sa boses. Amen? So preaching na lang. Amen? Okay? So wag nyo na lang akong pakakantayin. Special number. Preaching na lang. Amen? Pero thank God na merong mga tao na may hilig sa music, may skills sa music because we really need it. Pag-aralan nyo maigi sa Bible, ang pinaka nilaan ng Panginoon na mga kakanta sa choir, saka sa orchestra is Levites. Okay? So sino yung mga Levites? Sa mga Levites sila yung naka-assign sa altar. Naka-assign sila sa church, sa temple. So sila yung nasa sacrifices para mag-worship, para mag-sacrifice ng mga animal sacrifices. So, hindi ordinary yung ginagawa ng yung tinatawag na pagpapakanta. So, napakahalaga niyan even sa music. So, ibig sabihin, isa sa natin dito, of course, para magkaroon tayo ng sacred music, dapat meron tayong sacred musician. Amen? So hindi ko di-discuss yung sacred musician, pero gusto ko lang mag-i-discuss yung regarding sa but we need to be sacred also. Okay? So protektahan nyo. Hindi kayo nandito para matuto na mag-violin, tapos later on, sasali kayo sa Got Talent, mga ganon. Hindi ganon ha. Hindi nyo gagamitin yan for tapos sasali kayo sa contest, patutugtog kayo ng worldly song. So, nasayang yung pagtuturo. Okay? So, we need to protect. So, ang message ko nga lang is very simple. Guarding sacred music from delusion and compromise. Okay? Guarding sacred music from delusion and compromise. So, we need to guard our sacred music. Okay? So, halo-halo tayo dito. I think meron tayong 15 churches na naririto. At sana nandito yung pastor ninyo, but kung wala man, i-take note ninyo, i-share ninyo ito. Because we need to guard the sacred music in our churches.
Music is not neutral. Gusto kong makita nyo to, no? Ang sacred is not neutral. It always carries something. Okay? It carries doctrinal truth. Kung ito ay pag-uusapan natin sa ating Christian life. Okay? Merong itong doctrinal truth, merong itong tinuturo. Mamaya makikita nyo yung sinabi mamaya sa Colossians. Ganon din yung reverence and devotion to God. Okay? So mahalaga na makikita natin sa music yung doctrinal truth and reverence and devotion to God. Okay, every generation na lumilipas, they faces temptation to dilute yung ating yung tinatawag na holy music. So ibig sabihin, iba yung naging temptation nila noon, iba yung temptation sa past, iba yung temptation natin ngayon, iba rin yung temptation sa future. But every generation merong temptation to dilute yung holiness or sacredness ng music. Sacred music can slowly become entertainment. Ito yung problem. Kung hindi tayo magiging concerns dito at hindi natin babantayan, it will become entertainment-centered instead of God-centered. Para bang bakit nyo gusto magkaroon ng orchestra? Bakit gusto nyo magkaroon ng matuto ng music? To entertain or to worship? Magkaiba yon. No, hindi tayo nandito para mag-entertain. Hindi tayo dito magpapakita ng gilas na napakagaling mong mag-violin, tapos umiikot-ikot ka pa, no, kung ano-anong ginagawa mo, patambling-tambling ka pa nagba-violin, no? We are not for entertainment. Okay? Nandito tayo para ng isang music para i-ready, magkaroon ng atmosphere of worship sa ating place. So, yung focus, ito yung nagiging focus. Yung focus can shift from worship to performance. Nakakakita na kayo kuminsan sa special number? Kuminsan, dapat ganito lang yung tindig, pero ngayon, ang nagiging special number para ng nakadalawang kamay na yan, tapos emotional, tapos nagiging na siya, nagiging performance-based na, hindi na worship-based. So from reverence to popularity, ang pinaka-purpose natin is to worship. Ang tinitingnan na natin maging popular from spiritual to emotional hype. So, nagbabago. Now, hindi ito issue, in terms of orchestra, hindi ito issue in the style of instruments alone. It is whether the music still carries the spirit, yung truth, yung holiness that honor God. Ang pinakamahalaga dito is hindi lang sa instrument. Kasi sabihin natin, ang violin ba pang holy lang ba yan? May mga concert na ginagamit ang violin na hindi na holy. Okay? And by the way, hindi tayo gumagamit ng drums. Ang ginagamit natin dito is yung timpani, pero yung timpani is portion lang yan is percussion. Later on, sa inyo yan. Ang hindi natin inagriyan na klase ng music, yung dominated ang drums. Alam niyo yung nakakita kayo ng mga music na dominated ng drums, ang tendency nun, magiging na kayo, diluted na o kaya compromise na yung sacred music. Yung timpani, may timpani tayo dyan, may malaking parang drum dyan na parang family yan ng drum, timpani. Pero pag ginagamit lang yan ang gamit lang yan is percussion. Ang percussion, hindi madalas maririnig. Pinaka sa dulo lang yan. Parang mga yung mga natin, climax, yung cymbals, yung, anong tawag doon, chime, yung iba-iba yung triangle. Kuminsan, ang percussion, maraming instrument, pero isa lang nagpi-play. Kasi bihira lang yung percussion. Hindi siya dominated. Okay? So, ang dominated sa atin is yung string instrument. So, bigyan ko lang kayo ng tatlong bagay. Okay lang ba kayo? Okay? So, sino nakakaintindi sa sinasabi ko, no? Okay? So, may mga bata kasi dito na hindi nila naintindihan. Yung mga adult na lang, pakinggan nyo lang maigi to. Because I need to tell this. Okay, number 1. Sacred music was created to glorify God, not man. Okay? So, gusto ko emphasize lang Sacred music was created to glorify God, not man. Colossians chapter 3 verse 16. Tingnan niyo yung sinabi sa Colossians chapter 3 verse 16, how powerful is the sacred music. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Okay? So tingnan niyo maigi
Yung word of Christ, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So isang bagay na makikita natin sa sacred music, galing yan, of course, inspired yan by the word of God. Amen? Karamihan na makikita natin na ways na lyrics, dapat mayroong ano yan, merong ano yan, merong tinatawag na spiritual ano or biblical background. That's why kung may makikita kayo mga ano, may mga songs, nilalagay nila yung anong verse inspired yung songs na yon. Okay? So nilalagay nila yon kasi that is from the word of God. Another thing, ang music is one way of teaching. Alam niyo ba na one of the greatest ano ng yung parang tag dito yung para matuto ng matuto ang isang tao is by using music. Nakakita kayo ng teacher na tingnan niyo to. Paano niyo nakabisado ang ABC? Hindi natin nakabisado ang ABC ng madali kung wala yung ABC na song. Amen? Nakuha niyo? Ako noon, dati, hindi ko kabisado yung month. Yung month, yung January, February, March, hindi ko kabisado yon. Lalo sa Tagalog, hindi ko kabisado yon. Naririnig ko yung may kanta dati na patungkol sa month, yung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Sabi ko, ang bilis kong na-memorize. Pag tinatanong kami, ano ang panglimang, i-memorize ko lang yung song. Madaling mag-memorize, madaling makapagturo by using song. That's why the same thing ang ginagawa ni Satan. Si Satan paulit-ulit yung mga love song, mga wordless song, paulit-ulit na naririnig nyo. Sumakay kayo ng jeep, kahit na isang beses ka lang sumakay ng jeep. Pag napakinggan mo yung song na hindi mo kabisado, hindi mo alam, later on, meron ka ng pagbaba mo na LSS ka na. Last Song Syndrome. Kung ano yung narinig mong last song, kinakanta mo unconsciously. Nakuha nyo? Di ba kung minsan, hindi mo alam mo yung song, pero gano-gano ka na. Gumagano na ulo mo, maya-maya gumagano ka na. Mamaya yung nagtatap ka na sa paa, maya-maya hindi mo alam. Kumakanta ka na. Pagbaba mo, LSS na, no? Kinakanta mo na yung song na narinig mo kahit hindi mo gusto. Nakuha nyo? Si Satan magaling dyan. Kaya nga, mas maging maingat tayo. That's why we need to have a sacred music because we are teaching, we are admonishing, tinuturo, in-encourage natin, binibuild up natin ang mga Kristiyano through spiritual songs. Yung psalms, hymns, and spiritual songs, at ang pinaka-purpose natin is singing with grace in your hearts to the Lord. I pray ng motivation nyo kung bakit kayo nandito is because you want to worship God. Hindi para palakpakan. Amen? Okay? Hindi para sabi, galing-galing naman ng ano, galing naman mag-violence ng ano, no? Okay? Hindi tayo ano, ha? Okay? So the direction of sacred music is always upward. Ibig kong sabihin is, it must be toward God, not inward. Okay? Kaya ang direction hindi dapat inward, ha? Kasi pag inward, papasok sa sarili, pag papasok sa sarili, lumalaki yung ulo. Okay? Dapat patungo sa Diyos. So it must exalt the Savior. Dapat ang in-exalt natin is no other than the Savior. It must create an atmosphere of real worship to God. Sinasabi ko ito manadala sa mga musician namin, you are creating atmosphere of worship. Kaya kapag kayo ay nag-create ng atmosphere of worship, kayong nag-create, dapat kayo rin mag-worship. Nakuha nyo? Hindi yung kayo nag-create, tapos hindi kayo nag-worship. You are creating an atmosphere of worship. Kaya dapat mahalaga na ikaw mismo nag-worship. Yung mga iba, gusto lang talagang tumugtog, pero hindi nag-worship. That's why hindi mo maramdaman yung tugtog niya na pag-worship. Subukan mong marinig ang isang tao na nag-worship sa Panginoon na tumutugtog. Iba yung kanyang tugtog. May meaning yung song. Merong something na may power yung kanyang music. So it leads people to repentance and worship. Okay? At hindi ito nagko-cultivate na excitement, hindi tayo alive forevermore, ha? Okay? Hindi yung papalakpak diyan tapos patalon-talon maya-maya. No, nakakita na kayo ng worship leader ngayon na, by the way, ang uso ng worship leader ngayon, nakapited, no? Kaya dapat si Brother Roshan, di ka pited yan, Brad.
joke lang. Lumit yung lahat ng mga uniform niyo, dapat may uniform pala kayo 'no? Nagliitan yung mga uniform o naglakihan tayo. Okay. Isang ano dito, hindi tayo yung worship natin is hindi tayo yung ang usong worship na ganito. Meron ng ano, nakakita na kayo ng nagwo-worship ng tatlo na yung kumakanta? Okay, kumakanta tapos yung mga iba o kaya lima, yung iba papalakpak, yung iba, yung isa sasanta lang tapos merong gano'n na 'to sa kabila, no? Okay. Tapos maya-maya makikita niyo na sila long hair na, tapos makikita niyo na nag-aano na then grabe ang music once na pumasok ang pumasok ang ano sa music, pati yung change ng buhok, pati yung ano, at pati yung sabihin ko sa inyo 'to, pati gender napapakialaman. Sometimes na makikita nyo ng worship, makikita nyo na yung kita niya. So it cultivates holiness, not excitement. Sacred music should not imitate the spirit of the world to attract the crowds. So hindi tayo mag-imitate ng spirit ng mundo para i-attract natin ang crowds. We need to be different. Amen? Okay. Number 2, the delusion and compromise of sacred music. Meron ako mga babanggitin dito, hindi ako kailangan ko ng tulong ng mga ano rito, pero tingnan nyo sa Exodus chapter 30 to verse 17 to 19. Merong ano, during the time na si Moses and Joshua pumunta dun sa Mount Sinai, naiwan yung mga tao at naiwan sila kay Aaron. And during that time, hindi akala nila patay na si Moses, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Remember yung golden calf? Tapos nag-worship sila doon. At ang sabi diyan sa may verse 17, tingnan niyo yung sinabi ni Joshua, and when Joshua heard the noise of the people as they shouted, and he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. Nakita niyo si Joshua? Ano yung narinig ni Joshua? Ano yung pagkakabanggit din ng Diyos? Yung naririnig nilang music sa baba. By the way, music yun. They are worshiping. Pero nung sabi ng Diyos, noise, ingay. Anong sabi ni Joshua? Noise of war. Nakikita niyo yung kakaibahan ng sacred music? Ang sacred music, pag maririnig mo, yung spirit mo at yung ano mo, yung spirit mo and soul mo nalilip, nagkakaroon ng ano, hindi siya ingay. Hindi lang yung ingay, no? And he said, it is not the voice of them that shout for mastery, neither it is the voice that cry for being overcome. Hindi yan tawag dito, yung shout ng nananalo sila, at hindi rin yan yung shout ng natatalo sila, but noise of them that sing. Kita niyo yung word na sinabi ng Panginoon? Yung noise na yan ay singing. Pero ano sabi yan? It came to pass as soon as they came. Ang sabi dito, nigh unto the camp, that they saw the calf, and the dancing, and Moses' anger was hot, and he cast the tables out of his hands and break them beneath the mount. So nagalit si Moses kasi anong ginagawa nila? They are singing, they are dancing, and by the way, they are naked. Nakita niyo, nag-worship sila sa Diyos pero hubad. Pag binasa niyo maigi yung mga ano nila dyan, description nila dyan, they call it peace to the Lord, but they worship and absorb the spirit of Egypt. Ako kanya ibig sabihin? Sometimes, pwede mong sabihin, I am worshiping God, but you are worshiping, but absorb the spirit of the world. Nakuha nyo? Pwedeng ganun tayo. Pwede tayong ganun, maging ganun yung ating music. That's why napakahalaga na hindi natin i-absorb yung spirit of Egypt. They mix their worship with carnality, sumasayaw sila, naked silang sumasayaw, worldly practices, and one thing na makikita nyong ingredients ng kanilang worship is rebellion. Hindi nila kinilala ang Diyos. Gumawa sila ng golden calf. Nakuha nyo? Sino ba yung babae na yung isang sikat na singer na babae na maganda tapos pinakita niya yung kanyang rebellion by shaving his head? Hindi pa, meron pa eh. Isa pang ano eh.
napakaano na 'pag nakita mo yung mukha niya na nagulat ako dahil nakasakay ako sa bus that time, young people ako, pinapatugtog yung kanyang music na ano, puro music niya lang pinapatugtog. Then one time, meron siyang ginawa na nagpakalbo siya tapos yung kanyang music is full of rebellion. Para ipakita niya na hindi niyo ko kayang kontrolin. Na hindi ako magpapasakop sa ano. Ganun ang ginawa niya kaya nagpakalbo siya. Ang maraming mga ano ngayon is full of rebellion. So mag-ingat tayo, be careful. Be careful kapag ang ating worship it resembles concerts rather than consecration. Mag-ingat tayo na baka concert na yung nangyayari sa church. Hindi na consecration. Okay? When emotional stimulation replaces the biblical conviction. Ano nangyayari? Instead na biblical conviction ang naririnig sa song, nagano sa atin is ito ay maging ano sa atin, mag-motivate to worship, ano nangyayari? Emotional. Okay? Ito, when performance becomes celebrities. Okay? Alam niyo yung kuminsan, pag nag-perform, anong purpose mo? Bakit ka nag-special number? Anong purpose mo? Alam niyo maganda ang pinaka-purpose mo lang is to worship God. Pero yung feeling mo celebrity ka na, no? No. Mamaya, pa-photograph naman, galing-galing mong mag-violin. Photograph naman, galing-galing mong mag-cello. Photograph naman, ang galing-galing mong mag-tuba. Ay, meron bang song na tuba lang? Wala, no? Kaya ano, Brad, yung sa'yo, yung malaki? Double bass, no? Tutuwa ako pag nakita ko si Brother Jigs na mag-double bass, nakalagay sa hindi mahirap 'yan. Dapat ano 'no, nakatayo. Pero alam niyo hindi tayo nandito para maging celebrity. Amen? At itong masaklap, sometimes they call holiness outdated. Okay? Sometimes ito na yung huwag na natin ano yung holiness kasi iba na yung panahon natin ngayon. Kaya alam niyo yung panahon natin ngayon ng Panginoon hindi nagbabago. Amen? Okay? Magbabanggit lang ako ng mga songs na ingatan natin dito at ako, challenge ko rin sa group namin is pag-aralan namin itong maigi, i-discuss maigi. Beware of syncopation. Mga syncopated song. Yung mga song na medyo nagiging kulot-kulot na tapos yung mga weak beat tapos yung off beats is mas ini-emphasize. Alam nyo, isa lang ang ano dyan, wala akong alam patungkol sa syncopated song. Pero ito lang isang ano ko rito. Kung yan ay ginagamit sa jazz, sa pop music, sa mga punk song, mga song na klase ng ganyan, ibig sabihin that is a worldly style. Nakuha nyo? Naririnig nyo yung kapag ano is yung pag kumakanta na parang merong dapat meron tayong nota na maayos pero ang ginagawa pakulot na, no? Kung pakulot na, nagbabago na yung tono. Tapos feeling mo ikaw na si ano, no? Oh, si hindi ko alam yung mga pangalan eh, no? Parang feeling mo masyado ka ng ano, okay? Mag-ingat tayo diyan, okay? Syncopated song. At sabi ko nga, ulitin ko, may mga times, no? May mga times na napapakanta rin dito sa church, may mga syncopated and sasabihin na magkakaroon ng mga reaction. And one thing na ano ko lang, I thank God na may mga tao pa rin na they have the ears na nakaka-detect ng syncopated and sasabihin, Pastor, syncopated po yan. So if I know na syncopated yon, kung yan ay ano, sasabihin ko, wag nyo nang itugtog, wag nyo nang, kung malalaman kong syncopated. Kaya mahalaga, pag-aralan natin kung ano yung syncopated song. Pangalawa, beware of Hillsong. Okay? Ano yung mga Hillsong? Yung it becomes entertainment-driven worship, no? May mga iba na, tawag dito, may mga ano na parang ginagamit natin, yung ginagamit yung mga Hillsong na yan sa regular na mga ano, pero mahirap yan gamitin sa church. I mean sa worship. Okay? Hindi natin ninalin sa worship. Kasi maraming nawa-water down yung scripture. Okay? May mga things na basahin nyo lang siguro sa isang mga bagay na sinasabi nila diyan yung Hillsong is relies heavily on
highly emotional, syncopated. So, related din siya, no? Highly emotional siya, syncopated pop rock hooks. Okay, yung mga style ng ano, yung even sa pagkanta, nag-change siya. Okay? Another thing is distort through worship, turning parishioners into passive audience, okay, seeking emotional high rather than engaging in sober, reverent prayer. Okay, so para bang nagiging emotion ng pinaka tumatakbo. And actually, ganun din ang syncopated song. Tapos watering down the scripture, substituting deep theological truths and reflection on sin for repetitive, feel-good lyrics centered on self-empowerment and prosperity gospel teaching. Para bang instead na magkaroon ng ano, yung bang mga tendency na humingi ng tawad, magkaroon ng repentance, nagiging ano siya, repetitive, paulit-ulit, ang sarap pakinggan, okay? Pero hindi natin namamalayan, self-empowered na, tapos it water down the scripture. Okay? Ito hindi ko to alam na, beware sa mga contemporary music. Okay, ang contemporary music is ano yan, kung ano yung music na by generation yan eh. So, merong mga tinatawag na contemporary music, kailangan marunong mag ano dito. Brad, doon ako sa may ano, contemporary music. Sinasabi nila, Pastor, yun na natin na syncopated contemporary music kasi nga mayroong mga contemporary music, ibig sabihin, yung mga kumbaga parang kinumpose ngayon panahon natin, ang tawag diyan is contemporary music. Pero ang problema ganito. Ang gusto ko lang emphasize sa contemporary music ganito. Huwag kayong magko-compose ng music na nakabase sa sikat na klase ng music ngayon. Nakuha nyo? Na ibig sabihin, parang ganito. May naririnig kayong mga Korean song. Ay baka sa susunod, ang worship na rin natin, Korean worship na rin tayo. Nakuha nyo? Na para bang gagayahin natin yung sikat na klase ng music na para mag-fit sa ating ano, para total maraming mahilig sa Korean, then Korean song tayo. Nakarinig na kayo ng tao na pag nagsasalita, Tagalog yung salita pero Korean yung ang tawag doon? Yung ano niya, yung diction. Ang galing nilang magsalita na parang akala mo mga foreigner, yung pala Pilipino pala yung binabanggit, yung pala ano lang. Okay? So mag-ingat tayo doon, no? Ito yung problema sa mga ganito, no? Ang problema dito is ang karamihan ng binanggit ko, yung Hillsong, contemporary music, syncopated is tinatawag natin na anthropocentric or man-centered. Dapat ang song na pinapatugtog natin is theocentric, God-centered. Amen? Amen? Dapat God-centered tayo, no? Ang pinakaano natin, ang focus is yung nature ng holiness sa Panginoon, yung objective ng truths yung truths of the divine, hindi yung anthropocentric, na ibig sabihin is man-centered. Okay? So, Leviticus chapter 10, verse 1 and 2, for the sake ng time. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Remember si Nadab and Abihu? Nadab and Abihu are priests, anak sila ng high priest na si Aaron. At ang sabi dito, they took either of them his sincere and put part therein and put incense thereon and offered strange. Ano yung inoffered niya? Strange fire. Ano yung strange fire? Ang strange fire na hindi ko alam kung ano yung ano diyan, pero ito yung bagay na hindi gusto ng Panginoon. Ayaw niyang, hindi niya sinabi, hindi yan nilagay ng Panginoon na dapat ilagay. So anong ginawa nila ng Panginoon? Sabi dito, which He commanded them not. Kaya sabi diyan sa may verse 2, and there went out fire from the Lord and devoured them. And they died before the Lord. Sabihin ko sa inyo to, no? Hindi naman ganun ang Panginoon na kapag nagtugtog ka dito ng syncopated, biglang, sana ganun ano? Pag nagtugtog ka dito ng syncopated, biglang may apoy, tapos susunugin ka na lang ng Panginoon, ano? Okay? Sana, pag ganun siguro, ang dami nang nasunog, no? Pero hindi naman tayo susunugin ng Panginoon ngayon, pero ito yung isang bagay lang. You will lose your ministry. You will lose your ministry. Or, pag pinabayaan ka ng pastor mo, you will lose the sacredness of music in your church. Kung ang pastor mo is not after that kind of music, you will lose your ministry.
Pero kung ikaw ang nasunod sa church, dahil sa influensya mo, sisirain mo ang ministry ninyo. Amen? Amen? Kasi dapat, alam niyo yung, sino sa inyo, pagka nakarinig kayo ng music, parang yung mga sacred music, di ba, ang sarap pumikit? Tapos mag-meditate, tapos inano mo yung, nagkakaroon ka ng pakikipag-usap silently sa Panginoon. That's why, alam niyo, during invitation, nalata niyo sa invitation, merong invitation song, merong invitation music. Anong kinikreate ng invitation music? Para yung atmosphere na nakikipag-usap ka sa Panginoon. Amen? Paano kapag ka-invitation? Invitation, tapos syncopated yung music. Paano kapag Hillsong yung music during invitation? Paano kapag ka-invitation contemporary? Sabihin ko sa inyo, baka bigla na lang may tatalon-talon dito sa pulpito dahil Hillsong yung song. Baka meron na lang ditong biglang iiyak ng iiyak. Pag tinanong mo, bakit ka umiyak? Wala lang, naiyak lang ako. Pero walang nangyari. Alam niyo yung emotion lang na naiyak ka lang dahil bakit ka naiyak? Naiyak ako dun sa music pero hindi ka naiyak dahil nakikipag-usap ka sa Diyos. Tapos pagkatapos, invitation, pagkatapos, ganun pa rin, nagmumura pa rin. Ganun pa rin, wala pa rin repentance. Ganun pa rin, yung lost na boyfriend niya pa rin. Yung lost na girlfriend niya pa rin. No? Yung cellphone niya, meron pa rin worldly music. Walang nangyari. Bakit? Kasi sanay na sanay siya dun sa klase ng music na yun. Ako kanya. Lastly, okay pa ba kayo? Grabe naman pala. Sabi, ayan nyo, isang beses lang mag-devotion kay mahaba. Amen? Last. Kasi mahalaga lang no? Total, nandito yung mga leader ninyo. Sino yung mga leader dito? Leader kayo ng group ninyo. Yan. So, I pray na mag-take note kayo tapos i-ano nyo na lang po, no? I-share nyo na lang sa inyong group. Number 3, the call to restore holiness in worship. The call to restore holiness in worship. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay? Sa sacred music natin, dyan lang. Isulat nyo yun. Magkaroon tayo ng research about syncopated. Yung bang study, syncopated, contemporary. Tapos gawa tayo ng something na, meron, papamigay. Thank you. Yun ang kailangan natin. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kasi honestly, maraming iba. Bakit natin ginagawa yung sacred music? Ipaliwanag natin. Kanina habang nag-iisip ako bakit King James Bible? Magpipreach ako sa church na bakit King James Bible ang iano rin namin, no? Kasi mahalaga na alam nyo kung bakit, alimbawa, tanungin ko kayo, sino dito Baptist? Taas ang kamay. Ang tanong, bakit kayo Baptist? Yun na, no? Problema, no? Wala lang, Baptist lang. Okay? Dapat alam natin yun Bakit tayo Baptist? Ano yung pagkakaiba natin sa Baptist, bilang Baptist sa ibang Tayo ba ay part ng Protestant? Hindi. Okay? So may mga things na kailangan. So, kailangan i-discuss. Okay, verse 1. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So, hindi lang instrument pero dapat yung instrument, ganoon din Okay? I-present mo as a holy. Sacrifice holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. At ang sabi yan sa may verse 2, madalas natin naririnig to, sabi nga nila, gasgas na, pero mahalaga to, be not conformed to this world. Okay? Huwag natin gayahin ang mundo. Huwag natin gayahin ang music ng mundo, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Okay? So, tingnan natin to, no? Isang natin dito, yung pinaka-goal natin is, Lord, hindi ako sanay sa music, since mag-aaral ako ng instrument dito, may sacred music, Lord, turuan mo ko na maging familiar about sacred music. What is sacred music? Palagi mong ilagay sa isipan mo yan. I-search mo sa magkaroon ka ng deep study, what is sacred music? What makes the music sacred? Okay? Tingnan nyo palagi.
So the church does not water down worship to reach the crowd. Hindi natin wina-water down ang ating worship para i-reach ang crowd. Alam niyo kailangan nilang what people truly need is the presence of God. So they may worship Him. Ang mahalaga sa ano natin is yung ang Panginoon, maramdaman nila yung presence ng Panginoon. By the way, lahat ng music may ibig sabihin. Sinabi ko na to before, pero sino sa inyo nanood na ng horror movie? Taas ang kamay. Horror movie. Okay? Nakarinig kayo ng, di ba ang horror movie may music? Okay? Bakit kapag nanonood ka ng horror movie, tumatayo yung balahibo nyo? Nalata nyo yan? Natatakot kayo? Tumatayo yung balahibo nyo? Paliwanag ko lang, very simple lang na paliwanag. Kasi may evil spirit na tumabi sa inyo. Kasi ang horror movie, yung music is devilish at nag-i-invite ka ng evil spirit by using evil music. Nakuha nyo? Hindi nyo kabisado lahat ng nangyayari sa mundo natin. Pag pumunta kayo ng Indonesia, makita kayong maraming mga maliliit na bahay. Maliliit na bahay, ang tawag nila doon is spirit house. You are inviting spirit to live in that spirit house. Kapag meron kang chime na merong parang, nakita nyo yung chime na may maliit na bahay, you're inviting spirit to live in that spirit chime. Nakuha nyo? Ang music, meron din music ang devil. Tanungin ko, tingnan nyo to ha. Ano ang pinakaayaw ng devil na marinig? Sacred music. Naalala nyo si King Saul? Si King Saul, pagka siya ay dinidisturb ng evil spirit, anong ginagawa ni David? Anong gagawin ni David? Tutugtog siya ng sacred song. Anong mangyayari? Aalis ang evil spirit. Okay, listen. Dito muna tumingin. Wag mo na diyan nakatingin sa cellphone. Guys, yung mga nasa likod, tingin dito, tingin dito. Kung nandito kayo para mag-aral, makinig. Wag nag-uusap. Okay? Kung ayaw nyo akong pahiyain ko kayo, makinig kayo dahil hindi nyo rin ako nire-respeto kapag nag-uusap kayo. Malinaw? 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 O gusto mong sabihin ko pa yung pangalan mo? Malinaw? Rumispeto kayo kapag nasa loob kayo ng church. Even pag nagpipreach ako, babanggitin ko ang pangalan ninyo kapag hindi kayo makikinig. You are not, wala kayong respeto. Nagkakaintindihan tayo. Meron akong sinasabing importante, pero hindi nyo pinakikinggan kasi ayaw nyo pakinggan kasi gusto nyo yung ginagawa ninyo. Pero ang music na naririnig ninyo, ang ugali ninyo ay batay sa palagi ninyong naririnig na music. Ano nyo kung bakit maraming rebellious spirit? Because of rebellious song. At lalabas din kung gusto nyo talagang matuto ng sacred music o hindi. Huwag niyong ipaliwanag sa akin at sabihin sa magulang ninyo, you're willing to listen, pero hindi naman talaga kayo nakikinig. Kung ang magulang nyo nasa harapan ng pulpito, alam nila ang sinasabi ko. And they will agree kung ano mararamdaman. Okay? Pag hindi kayo willing na sabi nga, if you're struggling in doing what is right, either get right or go home.
Ayaw kong i-spend yung sacrifice na ginagawa namin for people na ayaw makinig. Pasensyahan tayo ha. Hindi ako magsasalita ng ganito kung may respeto kayo. Kaya kung wala kayong respeto sa akin, makakarinig kayo. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Gusto mong banggitin ko pangalan mo? Nagkakaintindihan tayo? Wala kayong respeto sa authority. Wala kayong respeto sa ano. Someday, you will reap kung ano yung ano. Either baguhin nyo yan, o hindi ko kayo isasama palagi sa ano. Kakaintindihan tayo ha? Okay? Mahalaga itong sinasabi ko sa inyo. Ayaw kong mag-create ng mga, ayaw kong magturo, ayaw kong sayangin. Tandaan niyo to ha. Itong ano na to, itong music workshop na to, yung tawag dito, yung bayad ninyo sa registration is not enough. Yung gagawin nila na pagod para magturo is para iano nyo lahat na ano, is not enough. We are here for the ministry. And we are here for somebody na gustong matuto because we want to influence you with godly music. Hindi lang godly music, godly attitude. At once na natuto kayo na rumispeto, natuto kayo na maging maayos, sabihin ko sa inyo, hindi kayo ayaw na ayaw nyo makorek, ayaw na ayaw nyo, and sometimes iba pang sinasabi nyo sa magulang ninyo, shame on you kung ang attitude mo talaga is hindi maayos, lalabas at lalabas yan. Dahil kung maayos ka, isang bagay lang, hindi ka makukorek. Okay? So, tingnan nyo in John chapter 4 verse 23 and 24, and I will end sa bagay na to. Hindi nagkakaroon ng revival every time na meron ng tinatawag na compromise. Okay? Nagkakaroon lang ng revival if there is a consecration, holiness, yung truth, yung prayer, sa sincerity, sa worship. Sa John chapter 4 verse 23 to 24, ang sabi dito, but the hour cometh and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. But sabi dito, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Okay? So through sacred music, kailangan yung dalawa, yung spirit and truth. Spirit, it is a genuine anointing and heartfelt holiness. Tapos yung truth is the doctrinal soundness and biblical holiness. Okay? Without the truth, without the spirit, yung music natin will become more on emotion, at yung worship natin will become lifeless formality na lang. Okay? Formal, gusto lang natin magkaroon ng orchestra, gusto lang natin magkaroon ng ganito, pero lifeless. Okay? And I pray na hindi lang tayo dito. For the students na naririto, you're not just here to learn how to play instrument. You are here to create sacred songs and musics. Amen? Okay? Gamitin ninyo for sacred music. Hindi ito playground para doon sa mga nagbabalak na maglaro.
Kung maglalaro kayo at hindi kayo makikinig, sabi ko nga either get right or go home. Gusto namin yung maayos na talagang gustong seryoso na ibibigay yung inyong best. Okay? So I pray na meron akong na-impart sa inyo na kahit konti. Hindi ko alam kung anong area doon ang nag-stick sa inyong mga mind. But I pray na in some way, no, meron kayong pakikinig na ginawa. Okay? So ulitin ko lang para hindi tayo ma-distract sa ano. Every time, siguro ganito ang gagawin natin, leaders. Pag kami umupo sa likod, papupuntay natin sa harap. Or tatabihan sila para hindi sila magkwekwentuhan lang o mag-uusap sa likod. Okay? Okay? So let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa inyong biyaya at awa. Patuloy Panginoon, kayo po Panginoon ang kumilos po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po Panginoon kami to have a sacred motive Panginoon in learning sa pag play ng instrument and even Panginoon makita namin yung doctrinal truth ng mga songs and hymns na aming kinakanta. Tulungan niyo kami, Panginoon, that we will dedicate to sacred music. Tulungan niyo kami, Panginoon, na gawin namin at maging seryoso kami, Panginoon. At tulungan niyo pa akong bawat isa na naririto. Lord, alam ko po na marami pa pong mga imperfection, mga attitudes na kailangan ayusin. But Lord God, I pray na kayo pong mag-work sa bawat isa. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makita, Panginoon, ng seriousness. And hindi rin po namin ito pwedeng i-tolerate because we know, Panginoon, na once we just tolerate it, ang tendency, Panginoon, the more sila, Panginoon, na magiging rebellious at ganoon din po, Panginoon, na magkakaroon ng in disrespect sa authority. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo pang bawat isa na naririto that they will learn, Panginoon, to be respectful sa authority at ganoon din po, to really learn the sacred music. Lord God, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na kayo po, Panginoon, ng tunay na may taas at mag-glorify, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.